Delivered na daw pero hindi nyo pa nare-receive ang inyong Shopee order. Paano nangyari yon? Tara, alamin natin. Isa ba kayo sa mga Shopee user na naka-experience na nakalagay sa order status nyo ay yung parcel nyo ay delivered na pero wala pa? Kaya inabot na kayo ng maghapon kakaantay pero wala pa rin talagang dumating? So ano nga ba ang dapat yung gawin kapag naka-experience kayo ng ganito? Unang-una, i-check nyo muna yung mga posibilidad na maging recipient ninyo. Tulad ng mga kasama nyo sa bahay, sa guard, at kung nakatira naman kayo sa condo or sa hotel, baka nasa receptionist nyo or nasa lobby siya. At lastly ay baka nasa kapitbahay nyo. Pwede mangyari yon lalo na kung non-COD kayo. May bagong update naman ngayon si Shopee sa status ng order nyo, yung proof of delivery na kung saan pipicturan kung saan nila natin yung parcel ninyo or yung order ninyo. Next naman ay pwede nyong kontakin ang inyong courier service. Yung mga rider naman magte-text yan kapag magde-deliver sila sa araw na yon. At kung talagang hindi na sila nakapag-deliver sa araw na yon, ay pwede nyo silang tanungin. Pwede nyo naman siguro silang i-text pero wag kayo agad-agad mag-expect na magre-reply sila dahil nga busy rin naman silang tao. Next naman ay i-check ninyo ang inyong delivery address. Yes po, dahil baka minsan nagkamali kayo ng pag-enter ng delivery address kaya hindi nyo ma-receive yung order ninyo. At lastly naman ay mag-request na kayo ng return at refund. May video ako tungkol sa pag-return at refund ni Shopee. Better i-check nyo yan, ilalagay ko yung link sa comment section. Kapag umorder kayo sa Shopee ay marami pa itong pagdadaanan bago makarating sa mismong delivery rider. Siyempre, para may i-deliver nila ito sa inyong bahay. Pero may mga ilang delivery rider, hindi ko nilalahat na sinasadya talaga nilang ilagay na order receive or delivered ng item or yung order nyo kahit wala pa ito sa inyo. Sa mga delivery rider dyan, pwede nyo kung i-correct kung mali yung information na nasagap ko. Kasi ayon dito sa Reddit, may markdown daw sa sahod ng mga rider kapag hindi sila nakapag-deliver ng quota. Sa isang rider daw, need makadeliver ng 50 orders to 500 orders. So imagine kung gaano sila ka-desperate na maubos yung deliveries nila for the day. Pang nangyari naman daw yung ganito is minimake sure ng mga rider na i-deliver na din to agad-agad kinabukasan. Kasi imagine paano kung inabot na sila ng gabi. Pero hindi ko rin naman sinasabi na tama talaga yung mga riders. Pero syempre, konting understanding na lang. At dapat, ang magbago dito ng policy ay yung mga courier mismo. Kasi masyado nilang iniipit yung mga riders. Again hindi ko nilalahat yung mga riders. At hindi ko alam kung same ba na experience to sa lahat ng delivery riders dito sa Pilipinas. Kaya kung may delivery riders na nanonood dito sa aking video, ay pwede nyong i-comment sa baba kung tama or mali yung mga sinabi ko rito. Kaya yun nga sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun na!